Huwag kang magpanggap na banal, Zafira. Wala kang karapatang huminga sa ilalim ng bubong ko. Ang tinig ni Samira ay hindi lang salita. Ito ay bakal na humahampas sa kalamnan ng kanyang pagkatao. Walang paanyaya, walang pag-iingat. Ang kanyang pagtatakwil ay tila isang opisyal na proklamasyon sa gitna ng hatinggabi ng Ramadan. Ang hangin sa loob ng maliit na bahay sa Zamboanga ay biglang naging manipis. Hindi na ito ang amoy ng langka at kanin na naipon mula sa araw-araw na paghihirap, kundi amoy ng matinding kahihiyan. Naramdaman ni Zafira ang malamig na kislap ng ilaw mula sa sala, kung saan nakaupo si Samira. Ang kanyang mukha ay balot ng eregansya na hindi bagay sa kanilang payak na pamumuhay. Sa tabi nito, nakangisi ang lalaking pinakasalan ni Samira, ang lalaking nag-aangkin ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay, na kaninang umaga ay matiyagang naghugas ng mga plato at naglinis ng sahig para lamang sa isang kurot na suporta mula sa inainahan, ay nanginginig ngayon. Nakatingin siya sa sahig na kahoy kung saan nakakalat ang mga piraso ng basag na salamin. Ang salamin na hindi niya alam kung paano napasok. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi salamin. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang pagkadurog, hiwa-hiwang imahe ng isang anak na tinanggalan ng karapatang maging bahagi ng pamilya. Ang bawat piraso ay humahawak sa isang alaala ng pagod, ng pag-asa at ng gutom. Ang isang pirasong tinapay na iyon. Patuloy ni Samira. Boses ay pabulong na ngayon, ngunit mas matalim kaysa sa sigaw. Ay mas mahalaga pa sa'yo kaysa sa dangal namin. Hindi ka marunong magpahalaga, Zafira. Ganyan ka. Walang pakundangan. Pinatayo ni Samira ang kanyang asawa at magkasama silang pumasok sa silid na iwang nakabukas ang pinto palabas. Walang anino ng pagsisisi sa kanilang pagtalikod. Ang tanging naririnig ni Zafira ay ang bahagyang halakhak na tumagas mula sa ilalim ng saradong pinto. Isang tunog na parang patak ng suka sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Zafira ay hindi sumigaw. Ang sakit ay hindi nagbigay puwang para sa luha o reklamo. Kinulong nito ang kanyang hininga sa lalamunan, nagpatigas sa kanyang dibdib na parang bato. Ang kanyang isip ay parang isang lumang makinang kinalawang, nag-iikot at humihinto. Kung hindi ako mahalaga, bakit ako nagtrabaho ng husto? Kung wala akong karapatan, bakit ako nanatili? Ang tanong na ito ay umikot ng paulit-ulit, isang pilay na awit sa kanyang isip, habang ang lamig ng sahig ay dahan-dahang umaakyat sa kanyang hubad na mga paa. Ang init ng pagkain na ipinagkait sa kanya ay naging isang sakit na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Nang dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang paningin ay naging malabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pagkaubos ng lakas. Hindi niya sinasadyang tumingin sa itaas, sa maliit na bintana ng kanyang dating silid tulugan, isang sulok sa bubong na halos hindi na nakikita. Sa sandaling iyon, mayroong isang saglit ng kaguluhan sa kanyang paningin. Tila may isang anino na mabilis na umatras mula sa bintana. Isang hugis na pamilyar, ngunit mabilis na naglaho sa dilim. O baka naman, ito ay panaginip na lang ng kanyang pagod na isip. Ngunit habang naglalakad siya palabas sa kalsada, ang lamig ng hangin ng gabi ng Ramadan ay humahampas sa kanyang manipis na damit. Ang bawat hakbang ay isang pagdududa. Ang kanyang mga paa ay parang wala sa kanya. Tila naglalakad na lang ang katawan niya, habang ang kaluluwa niya ay nakakapit pa rin sa isang sulok ng pinto, naghihintay ng isang sigaw na hindi na darating. Sa kanyang pagtayo sa labas, natigilan siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang pag-aalala. Ang kaisa-isang alaala ko ng aking ina, ang kanyang luhang tumutulo sa kanyang nobena, ay naiwan sa loob ng bahay na yon. Paano ko mababawi ang sarili ko kung pati ang alaala ay kailangan kong iwan?
Huwag kang iiyak sa harap ng mga taong gustong makita ang pagbagsak mo, Zafira. Ang luha ay para sa mga nagmamahal, hindi para sa mga nang-aapi. Ang boses ni Nanay Rahma ay matigas, pero may halong haplos ng pag-unawa habang iniabot niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Narito sila sa loob ng sakina, isang maliit na tindahan ng tsaa, sa gilid ng pantalan kung saan ang amoy ng luya at kanamon ay humahalo sa alat ng dagat. Ang bawat singaw ng pagkain ay tila isang sampal sa kumakalam na sikmura ni Zafira. Paalala na ang huling bagay na kinain niya ay ang mapait na bunga ng pagtatakwil. Naupo si Zafira sa isang lumang bangkito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang kutsara. Ang liwanag ng isang gaserang de gaas ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa kawayan, tila mga multo ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinahabol. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Nanay Rahma. Ang hiya ay mas mabigat pa sa gutom. Ang pakiramdam na isa siyang pulubi sa sarili niyang bayan ay parang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Dito ka muna sa likod, sa tabi ng mga sako ng bigas, dugtong ng matanda, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa bintanang nakaharap sa dagat. Hindi ito kasing komportable ng dati mong kwarto, pero dito, walang magsasabi sa'yo na wala kang karapatang huminga. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ang katahimikan ng madaling araw ay binasag ng tunog ng walis tingting sa semento. Si Zafira, na nakasuot ng isang lumang blusa na ibinigay ni Rahma, ay nagsimulang maglinis. Ang bawat pagkumpas ng kanyang braso ay may kasamang himutok. Nilinis niya ang mga mesa, pinakintab ang mga basong salamin, at tinanggal ang mga agiw sa sulok ng kisame. Ang kanyang katawan ay nananakit. Ang kanyang mga daliri ay namumula sa lamig ng tubig, ngunit mas pinili niya ang pagod kaysa sa katahimikan na nagdadala ng mga alaala ni Samira. Nang magbukas ang tindahan, ang unang bugso ng mga mamimili ay dumating. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Si Aling Siti, ang kapitbahay nilang kilala sa pagiging mapanghusga, ay pumasok na may dalang payong na tila isang espada. Diyos mio, Rama! Totoo nga pala ang chismis. Malakakat na nasabi ni Aling Siti habang tinitingnan si Zafira mula ulo hanggang paa. Pinulot mo pala ang batang ito. Sabi ni Samira, pinalayas niya iyan dahil magnanakaw daw? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Baka pati ang mga tsaa mo ay mawala. Naniga si Zafira sa kanyang kinatatayuan. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, isang mabilis na kamay ang sumalo dito. Si Nanay Rahma. Hindi man lang tiningnan ng matanda si Aling Siti. Sa halip tinitigan niya si Zafira sa mga mata. Ang mga basong ito ay mahalaga, Zafira. Huwag mong hahayaang mabasag. Dahil lang sa hangin na walang direksyon, mahinahong sabi ni Rahma. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aling Siti na may malamig na ngiti. Siti, ang sakina ay lugar ng kapayapaan. Kung ang dala mo ay ingay at maling balita, baka mas mainam na sa kabilang kalsada ka na lang uminom ng kape. Dito, ang tinitimpla namin ay tsa. Hindi ka sinungalingan. Namula sa galit si Aling Siti. At mabilis na lumabas, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mga mata ng ibang parokyano ay nakatitig kay Zafira, may halong awa at pagdududa. Pakiramdam ni Zafira ay muli siyang hinubaran ng dangal sa harap ng maraming tao. Ang bawat bulong ay tila isang latay sa kanyang likuran. Nang sumapit ang gabi at sarado na ang tindahan, nakita ni Zafira si Nanay Rahma na may hawak na isang lumang kahon na gawa sa nara. Inilabas ng matanda ang isang kupas na litrato ng isang lalaking nakasuot ng uniforme ng marino. Ang puso ni Zafira ay tumibok ng mabilis. Iyon ang kanyang ama. Zafira, hindi lang dahil sa awa, kaya kita pinatuloy.
Simula ni Rahma, ang boses ay seryoso at malalim. Ang ama mo, may dahilan kung bakit siya laging pumupunta rito bago siya mawala sa dagat. At ang dahilan na yon ay may kinalaman sa isang lihim na hindi kayang tanggapin ni Samira. Isang lihim na nakasulat sa mga dokumentong pilit na itinatago sa loob ng dati mong tahanan. Napako ang tingin ni Zafira sa litrato. Ang kanyang ama, na laging tahimik at malungkot, ay tila may gustong sabihin sa kanya mula sa kabilang buhay. Naramdaman ni Zafira ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng lungkot, kundi ang bigat ng isang responsibilidad na hindi niya inaasahan. Anong lihim, Nanay Rahma? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Huminga ng malalim ang matanda at hinawakan ang kamay ni Zafira. Ang kanyang mga balat ay magaspang ngunit puno ng init. Hindi pa ito ang tamang oras, anak. Pero tandaan mo ito, ang bahay na pinagtabuyan sa'yo ay hindi kay Samira. At ang tanging paraan para mabawi mo ang sayo ay ang maging mas matalino at mas matatag kaysa sa galit na nararamdaman mo ngayon. Naiwang mag-isa si Zafira sa kusina habang ang tunog ng mga alon sa labas ay tila isang babala. Tumingin siya sa kanyang mga palad na punong-puno ng paltos mula sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap ng determinasyon. Ang bawat paltos sa aking palad ay tila isang mapa ng aking pagdurusa, ngunit ito rin ang tanging pruweba na buhay pa ako at lumalaban. Habang pinagmamasdan ni Zafira ang kanyang mga kamay, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman niya ang hapdi ng bawat sugat na dulot ng maghapong pagkayod. Ang sakina ay hindi lamang isang tindahan ng tsa. Ito ang kanyang naging kuta, ang kanyang silid-aralan, at ang kanyang huling hantungan bago ang ganap na pagbagsak. Ngunit sa gitna ng pagod, may isang boses sa kanyang loob na paulit-ulit na bumubulong. Hindi ka na kailanman magpapalayas muli. Lumipas ang mga linggo na ang buhay ni Zafira ay naging isang siklo ng pagtatrabaho at lihim na pag-aaral. Sa tuwing natatapos ang ingay ng mga parokyano at ang huling patak ng tsaa ay naisalin ni Madam na, binubuksan ni Zafira ang mga lumang libro ng accounting na ibinigay sa kanya ni Nanay Rahma. Ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa amoy ng kanamon. Nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lasing na determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundo ay hindi na ang maliit na kusina, kundi ang mga numero at pangarap na balang araw ay siya naman ang magmamay-ari ng isang imperyo. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa, isang estranghero ang pumasok. Hindi siya tulad ng mga karaniwang mangingisda o manggagawa sa pantalan. Ang lalaki ay mukhang malinis. May dalang mga gamit sa arkitektura at may mga matang tila laging may hinahanap na kapayapaan. Ito si Elias. Umupo siya sa sulok. Ang parehong sulok kung saan madalas maupo ang ama ni Zafira noon. Isang baso ng brewed tea, please. Yung walang asukal, tulad ng dati. Sabi ni Elias, habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga blueprint. Natigilan si Zafira. Ang tulad ng dati ay nagpahiwatig na kilala na niya ang lasa ng sakina bago pa man siya dumating. Nang iabot ni Zafira ang tsa, aksidenteng nasagi ng kanyang daliri ang kamay ni Elias. Isang mabilis na kislap ng kuryente ang dumaan sa kanyang balat. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan dahil sa kapal ng kanyang mga paltos. Bago ka rito, di ba? Tanong ni Elias. Sa pagkakataong ito ay nakatingin na sa kanya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, walang halong panghuhusga na nakasanayan ni Zafira mula sa ibang tao. Opo, tumutulong lang kay Nanay Rahma. Maikling sagot ni Zafira. Pilit na itinatago ang kanyang maruruming kuko sa likod ng kanyang apron. You have the eyes of someone who wants to escape, but the hands of someone who is building a home. Seryosong, sabi ni Elias bago muling bumalik sa kanyang trabaho. Ang pangungusap na yon ay tumimo sa puso ni Zafira. Paano nalaman ng isang estranghero
ang digmaang nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang katahimikan ng hapong iyon ay binuwag ng isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang lalaking kilala ni Zafira, si Badong, ang kanang kamay ng bagong asawa ni Samira. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng maruming hangin sa loob ng malinis na tindahan. Zafira, akala mo ba matatago ka rito habang buhay? Sigaw ni Badong, sadyang nilalakasan ng boses para marinig ng lahat. Pinapunta ako ni Samira. Sabi niya, ibalik mo raw ang singsing na ninakaw mo bago ka umalis. Kung hindi, huwag kang magtataka kung bukas ay wala na ang sakina na ito. Ang buong tindahan ay natahimik. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay na parang mga bubuyog. Naramdaman ni Zafira ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang hiyang mas masakit pa sa sampal. Tumingin siya kay Nanay Rahma na nakatayo sa dulo ng counter. Ang mukha ng matanda ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala. Wala akong kinuha, buong tapang na sagot ni Zafira, kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig. Sabihin mo sa kanya, ang tanging kinuha ko sa bahay na yon ay ang aking dangal, na pilit niyang tinatapak-tapakan. Tumawa si Badong, isang tunog na parang bakal na kinakalo sa semento. Dangal? Ang isang tulad mong pinalayas ay walang dangal. Isang linggo, Zafira. Isang linggo lang ang ibinibigay ni Samira. Pag-isipan mo kung ano ang mas mahalaga sa'yo, ang tsaa ni Rahma o ang kalayaan mo. Nang makaalis si Badong, ang bigat sa loob ng tindahan ay hindi na nawala. Napansin ni Zafira na si Elias ay nakatingin pa rin sa kanya. May halong awa at pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi na nakayanan ni Zafira. Binitawan niya ang basahan at tumakbo patungo sa likod ng tindahan, doon sa madilim na sulok kung saan siya madalas umiyak ng tahimik. Ngunit hindi siya hinayaan ni Nanay Rahma na malunod sa lungkot. Sinundan siya ng matanda at inabutan siya ng isang lumang susi. Isang susing kinalawang na ngunit mukhang matibay. Zafira, ang singsing na tinutukoy nila ay hindi ninakaw. Ito ay pag-aari ng ina mo na ibinigay sa akin ng ama mo para itago. Bulong ni Rahma habang iginigiya ang kamay ni Zafira sa isang maliit na cabinet sa ilalim ng sahig. At hindi lang singsing ang narito. Narito ang katotohanan kung bakit desperado si Samira na burahin ka sa mundo. Ang susi na ito ang magbubukas sa pinto ng nakaraan na pilit nilang isinasara. Nanginginig na hinawakan ni Zafira ang susi. Sa labas, narinig ang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak sa bubong na yari sa yero ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bagong desisyon. Hindi na siya tatakbo. Ngayong hawak na niya ang susi, siya na ang magdidikta kung kailan siya lalabas sa dilim. Huwag mong isiping nakalaya ka na, Zafira. Hanggat suot mo ang balat na pinakain ko, akin ka pa rin. Bawat letra sa sulat na iniwan ng isang hindi kilalang bata sa counter ng sakina ay tila mga uod na gumagapang sa sistema ni Zafira. Ang sulat kamay ni Samira ay pamilyar, matulis, mabilis at puno ng lason. Naramdaman ni Zafira ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang ang papel ay nayuyupi sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat salita ay isang paalala na ang kalayaang tinatamasa niya ngayon ay may nakatagong presyo, isang utang na loob na pilit na isinusumbat sa kanya sa bawat pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, ang loob ng tindahan ay puno ng bango ng bagong luyang, dilaw at kanamon. Ito ang araw na unang sinubukan ni Zafira ang kanyang sariling timpla. Ang Nailas Blend, isang tsaa na may halong gatas ng niyog at konting tamis ng pulot-pukyutan. Ang mga parokyano ay nakangiti. Pinupuri ang kakaibang sarap ng kanyang gawa. Katatapos lang siyang batiin ni Elias na nag-iwan pa ng isang maliit na kwaderno para sa kanyang mga business ideas. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na
Ngunit dahil sa sulat na yon, ang lahat ng tamis ay biglang naging mapait na abo sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi na ito kasing gaspang ng dati, ngunit sa paningin niya, tila marumi pa rin ang mga ito dahil sa utang na sinasabi ni Samira. Ang bawat subo ng kanin na ibinigay sa kanya noon ay tila naging isang tanikala na humihila sa kanya pabalik sa dilim ng bahay na yon. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi. Tanging ang boses ni Samira sa kanyang isip ang paulit-ulit na humahalakhak, ipinapaalala sa kanya na siya ay isang pinalayas na walang karapatang umangat. Sa gitna ng kanyang pagtulala, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Nanay Rahma. Ang matanda ay hindi na kailangang magtanong. Nakita niya ang lukot na papel at ang pamumutla ng mukha ni Zafira. Kinuha ni Rahma ang sulat at nang walang pag-aalinlangan ay inilapit ito sa apoy ng gasera. Pinanood ni Zafira kung paano lamunin ng apoy ang mga salita ni Samira, hanggang sa maging itim na abo ang mga ito na tinangay ng hanging galing sa dagat. Ang utang na loob ay hindi isang lason na dapat mong inumin habang buhay, anak. Mahinahong sabi ni Rahma habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang pagpapakain sa isang batang nagugutom ay obligasyon ng sinumang may puso, hindi isang puhunan para sa pang-aalipin sa hinaharap. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang sumulat ng susunod na pahina ng buhay mo. Sa tulong ni Elias, nagsimulang magbago ang anyo ng sakina. Tinulungan siya ng lalaki na ayusin ang mga istante at gumawa ng isang maliit na karatula na yari sa kahoy kung saan nakasulat ang Nailas Blend. Ang bawat oras na magkasama sila ay puno ng mga simpleng kwentuhan tungkol sa mga pangarap. Isang gabi, habang nagpipinta sila ng karatula, bahagyang dumapo ang buhok ni Zafira sa balikat ni Elias. Tumigil ang mundo ni Zafira sa loob ng ilang segundo. Naramdaman niya ang init ng presensya ng lalaki, isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Samira o sa kanyang asawa. Zafira, bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na himig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang pangalang Naila ay nangangahulugang tagumpay. Huwag mong hayaang nakawin nila ang kahulugan ng pangalan mo. Ngunit habang lumalago ang maliit na negosyo ni Zafira, ang inggit sa paligid ay hindi rin natutulog. Isang araw, dumating ang isang opisyal mula sa munisipyo. May dalang mga dokumento. May nagrereklamo raw tungkol sa illegal structure ng sakina at sa hindi ligtas na pagkaing ibinebenta rito. Alam ni Zafira kung sino ang nasa likod nito. Hindi lang basta sulat ang ipadadala ni Samira, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Zafira bago pa man ito tuluyang mamulaklak. Sa pag-alis ng opisyal, naiwan si Zafira na nakatitig sa kanyang munting karatula. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng ilang buwan ay tila guguho sa isang iglap. Sa kanyang isip, muling bumalik ang tanong na laging nagpapaluha sa kanya sa gabi. Hanggang kailan ko kailangang magbayad para sa isang pagkakamaling hindi ko naman ginawa? Hanggang kailan ako tatakbo mula sa isang aninong ayaw akong pakawalan? Tumayo si Zafira at kinuha ang susi na ibinigay ni Rama sa kanya noong nakaraang gabi. Ang susing iyon na nakatago sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat. Kung ang lason ni Samira ay ang utang na loob, ang gamot ni Zafira ay ang katotohanang nakatago sa ilalim ng sahig ng sakina. At sa pagkakataong ito, handa na siyang buksan ang pintong iyon, anuman ang panganib na naghihintay sa kabilang panig. Ang galing mong umarte, Zafira. Akala mo ba matatakpan ng bango ng tsaa mo ang baho ng pagkatao mo? Ang boses ni Samira ay pumailan lang sa loob ng masikip na sakina, tila isang lason na mabilis na humalo sa sariwang hangin ng hapon. Namatay ang tawanan ng mga parokyano
Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan kung saan nakatayo si Samira. Suot ang isang mamahaling belo na tila ba isa siyang reyna ng kawalang hiyaan. Sa kanyang likuran ay ang ilang mga tauhan mula sa munisipyo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa sandaling iyon, hawak ni Zafira ang isang pitzel ng bagong timplang Nayless Blend. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri, isang panginginig na nagsimula sa kanyang batok at gumapang pababa sa kanyang gulugod. Ang pitzel ay naging tila isang napakabigat na bato sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kalamnan ay naniga sa gitna ng matinding pagkagulat. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa paligid. Tanging ang nanlilibak ng ngiti ni Samira ang tanging bagay na malinaw niyang nakikita. Samira, anong ginagawa mo rito? Ang tinig ni Nanay Rahama ay mahinahon, ngunit may talim. Habang dahan-dahan siyang humahakbang sa pagitan ni Zafira at ng kanyang kaaway. Ang sakina ay para sa mga taong may mabuting hangarin. Kung wala ka niyon, malaya kang umalis bago pa kita ipahiya sa harap ng lahat. Tumawa si Samira, isang tunog na tila mga tuyong dahon na niyayapakan sa gitna ng disyerto. Ipapahiya? Ako pa ba ang may balak magpahiya, Rama? Narito ako para protektahan ang dangal ng pamilya ko na ninakawan ng batang ito. Lumingon siya sa mga tao sa loob ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagganap ng isang biktima. Mga kababayan, alam niyo ba kung kaninong pera ang ginamit para itayo ang negosyong ito? Pera iyan ng namayapa kong asawa na dapat ay para sa pag-aaral ng aking mga anak. Ngunit kinuha niya bago siya lumayas. Naramdaman ni Zafira ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa kanyang lalamunan, ang lasa ng matinding galit at kawalang katarungan. Ang bawat salita ni Samira ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing lahat iyon ay kasinungalingan, ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa ilalim ng lupa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang dibdib ay sumisikip na tila may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang humarang sa harap ni Zafira. Si Elias. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakasablay sa kanyang tabi, ngunit ang talim ng kanyang titig kay Samira ay sapat na para mapatigil ang huli sa kanyang susunod na sasabihin. "You are trespassing," mahinahong sabi ni Elias, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang babala. Kung may reklamo kayo, dalhin niyo sa tamang ahensya. Pero ang mambastos ng isang taong nagtatrabaho ng marangal sa harap ng mga tao, that is harassment, and I will personally see to it that you pay for this scene. At sino ka naman? Ang bago niyang tagapagtanggol? Nanunuya pa ring sagot ni Samira, bagaman umatras siya ng isang hakbang. Lumingon siya kay Zafira na may nanlilisik na mga mata. Tandaan mo ito, Zafira. Hindi mo mabibili ang katahimikan ko gamit ang tsaa mo. Hanggat suot mo ang pangalang Alonto, utang mo sa akin ang bawat hininga mo. At kukunin ko ang lahat sa iyo, hanggang sa wala nang matira, kundi ang alikabok sa iyong paanan. Nang makaalis si Samira, kasama ang mga opisyal, ang loob ng sakina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga parokyano ay nagsimulang mag-alisan, may mga bulungan na tila mga bubuyog na nagdadala ng masamang balita. Naiwang nakatayo si Zafira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang ibinababa ang pitzel sa counter. Ang bawat patak ng tsa na natapon sa sahig ay tila mga luha ng kanyang pangarap na unti-unting nilalamon ng dumi. Nilapitan siya ni Nanay Rama at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng matanda ay hindi sapat para pawiin ang lamig na nananahan sa loob ni Zafira. "Zafira, anak, tingnan mo ako," bulong ni Rahma. Ang bagyo ay dumaraan.
para linisin ang paligid, hindi para wasakin ka. Mayroon tayong kailangang gawin ngayon. Dinala siya ni Rama sa likod ng tindahan, sa maliit na silid kung saan nakatago ang lumang kahon. Doon, sa ilalim ng mga lumang dokumento, inilabas ni Rama ang isang maliit na sobrang may selyo ng isang kilalang bangko sa Davao. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot si Samira, sabi ni Rahma habang nanginginig ang boses. Ang ama mo, hindi siya namatay na walang iniwan sa'yo. Ang bahay na kinatitirikan nila ngayon ay nakapangalan sa ina mo at ikaw ang tanging tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Safira, ang lahat ng hirap, ang lahat ng gutom, at ang bawat gabing pinalayas siya. Ang lahat ng yon ay base sa isang malaking kasinungalingan. Pero bakit ngayon niyo lang sinabi, Nanay Rahma? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Dahil kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa bago mo makuha ang langit, Safira. Sagot ni Rahma habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ngayon, ang langit mo ay pinipilit nilang nakawin. Panahon na para gamitin mo ang susi na ibinigay ko sa iyo. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng mahahabang anino sa pantalan. Ngunit sa loob ng puso ni Zafira, may isang bagong uri ng apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng ulan o ng lason ni Samira. Sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Ang tsaa ay hindi na lamang inumin. Ito na ang kanyang sandata. Mabuti pa ang asong gala, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ikaw, Zafira, pinakain kita. Pero ngayon, gusto mo akong lamunin. Ang boses ni Samira ay tila isang malat na bulong na dumaan sa speaker ng radyo sa lokal na palengke, kung saan kasalukuyang naglulunsad si Zafira ng kanyang unang maliit na kiosk para sa Nailas Blend. Hindi iyon direktang boses ni Samira, kundi isang panayam na sadyang ipinakalat nito sa mga tsismosa ng bayan. Ang bawat salita ay sadyang idinisenyo para lasunin ang pangalan ng dalaga bago pa man ito tuluyang mamukadkad. Sa mga sandaling iyon, si Zafira ay nakatayo sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang mga kamay ay amoy pulot pukyutan at sariwang dahon ng tsaa, bunga ng magdamag na paghahanda. Pinagpuyatan niya ang bawat sangkap, tinitiyak na ang bawat basong iaabot niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit habang naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng mga taong dumadaan, mga tinging puno ng pagdududa at panghuhusga, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ng mga mamimili na lumalayo sa kanyang kiosk ay tila isang piraso ng kanyang puso na tinatanggalan ng buhay. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot, tila punong-puno ng alikabok mula sa kalsada. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na ang bawat sentimong ginamit niya ay galing sa sariling pawis at sa tulong ni Rahma, hindi sa nakaw na yaman. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang mga basong plastik. Ang bawat kalansing ng mga kagamitan ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Ang kanyang paningin ay naging malabo. Ang makukulay na banderitas ng pista ay naging tila mga mantsa na lang ng lungkot sa kanyang paningin. Zafira, huwag mong pakinggan ang ingay ng paligid. Ang tsaa mo ang magsasalita para sa'yo. Isang mahinahong tinig ang bumasag sa kanyang masamang panaginip. Si Elias iyon. Nakatayo siya sa gilid, may hawak na isang tumpok ng mga flyer na siya mismo ang nag-imprenta. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, isang pader ng katatagan sa gitna ng bagyo ng paninirang puri. Elias, paano kung maniwala sila sa kanya? Bulong ni Zafira, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Paano kung ang lahat ng pinaghirapan natin ay maging abo lang dahil sa isang kasinungalingan? Dahan-dahang lumapit si Elias at hinawakan ang dulo ng apron ni Zafira, isang maliit na kilos na nagbigay ng kakaibang init sa kanyang sistema.
Ang katotohanan ay parang tsaa, Zafira. Kailangan itong ibabad sa mainit na tubig para lumabas ang tunay na kulay at bango. Magtiwala ka sa timpla mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay muling nagulo nang lumapit ang isang grupo ng mga kababaihan sa pangunguna ni Aling Siti, ang alipuris ni Samira. May dala silang mga baso ng Nylas Blend na tila ba may dumi sa loob. Hoy, Zafira! Anong klaseng tsaa ba itong ibinebenta mo? Sigaw ni Aling Siti, sadyang nilalakasan ang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Ang anak ko, pagkatapos uminom nito, biglang sumakit ang tiyan. Sinasadya mo ba kaming lasunin dahil lang sa galit mo sa amin? Naniga si Zafira. Alam niyang malinis ang kanyang gawa. Alam niyang imposible ang paratang na yon. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nagsimula. Nang mag-usisa, ang ilan ay binitawan na ang kanilang mga biniling tsa sa kalsada. Ang tunay na layunin ni Samira ay hindi lang sirain ang kanyang negosyo. Gusto nitong burahin ang kanyang dangal sa harap ng buong komunidad. Ang Nylas Blend ay dumaan sa tamang pagsusuri. Matigas na sabi ni Elias habang humaharap sa mga tao. Kung may sakit ang anak mo, Siti, dalhin mo sa ospital, huwag dito sa kalsada ka gumawa ng eksena. Alam nating lahat kung sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito. Bago pa makasagot si Aling Siti, isang matandang babae ang lumapit. Isang iginagalang na guro sa bayan. Kinuha niya ang isa sa mga basong itinapon at uminom. Nang direkta rito, katahimikan ang bumalot sa lahat. Wala itong lason, Siti, sabi ng guro. Ang tanging lasa rito ay ang sipag ng isang batang pilit ninyong ibinabagsak. Kahit na may mga naniwala, ang pinsala ay nagawa na. Ang benta ni Zafira para sa araw na yon ay bumagsak. Nang sumapit ang gabi at nililigpit na nila ang kiosk, naramdaman ni Zafira ang matinding pagod na hindi kayang pawiin ng tulog. Sa loob ng kanyang bulsa, hinigpitan niya ang hawak sa susi ni Rama. Ang susing iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Zafira! Tawag ni Nanay Rama pagka-uwi nila sa sakina. Ang mukha ng matanda ay seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. May dumating na sulat mula sa abogado ni Samira. Idinedemanda kanila ng paninirang puri at pagnanakaw ng intellectual property. Sinasabi nilang ang formula ng tsaa mo ay ninakaw mo sa isang lumang recipe ng pamilya nila. Napaupo si Zafira sa sahig. Ang bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa tagumpay ay tila may katumbas na bitag na inilalagay ni Samira. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungan. Bakit kailangang maging ganito kahirap ang mabuhay ng marangal? Kailan ba titigil ang anino ng nakaraan sa paghabol sa akin? Tumingin siya sa bintana kung saan ang dagat ay tila humahalik sa dalampasigan sa ilalim ng madilim na langit. Doon, sa gitna ng kawalang katiyakan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na sapat ang magtago. Hindi na sapat ang tumahimik. Nanay Rahma, sabi ni Zafira, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Buksan na natin ang kahon. Panahon na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito. Hindi ka man lang ba lalapit para magmano sa akin, Zafira? Pagkatapos ng lahat ng isinubo ko sa bibig mo, ganyan ka nakabilis makalimot? Ang boses ni Samira ay tila isang kalawang na kutsilyo na humihiwa sa malinis na hangin ng bagong bukas na branch ng Nylas Blend sa Davao City. Sa gitna ng kinang ng mga salamin, ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang masayang usapan ng mga panauhin, ang presensya ng babaeng ito ay tila isang madilim na mantsa na ayaw mabura. Tumigil ang mundo ni Zafira. Ang tasa ng tsa na hawak niya ay dahan-dahang nanginig. Ang mainit na likido sa loob ay gumalaw ng mabilis, tila sumasabay sa marahas na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang ibinaba ni Zafira ang tasa sa ibabaw ng marmol na counter.
Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan. Lumingon siya at doon niya nakita ang babaeng naging mitya ng kanyang bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang marangyang Samira na nakatayo sa kanyang harap. Ang kanyang belo ay may mantsa ng dumi, ang kanyang balat ay tila natuyo sa ilalim ng matinding init, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng desperasyon na pilit itinatago ng kanyang nakasanayang kayabangan. Naramdaman ni Zafira ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay buong ingat na nagtitimpla ng kape para sa mga kilalang panauhin ay naging malamig at naninigas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nakuha ang kapal ng muka na pumasok sa lugar na kanyang pinaghirapan. Ngunit ang bawat salita ay tila nabaon sa ilalim ng matinding trauma. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Ang mga pader ng kanyang magandang tindahan ay tila naging mga dingding ng lumang bahay sa Zamboanga, kung saan ang tanging natanggap niya ay sipa at mura. Ano, naputulan ka na ba ng dila dahil sa yaman mo? Muling banat ni Samira, ang kanyang boses ay mas lalong naging matinis. Habang lumalapit siya sa gitna ng tindahan, hindi pinapansin ang mga matang nakatitig sa kanya. Baon kami sa utang, Zafira. Ang asawa ko, nawala ang lahat sa kanya dahil sa malas mo. Ang bahay na tinuluyan mo noon, kukunin na ng bangko. Bilang anak-anakan ko, tungkulin mong iligtas kami. Bigyan mo ako ng 5 milyon at hinding-hindi mo na makikita ang anino ko. Ang unang kusok ay ang presensya ni Samira. Ang pangalawa ay ang katotohanang ang bahay na kanyang kinalakihan, ang bahay na alam na ngayon ni Zafira na sa kanyang ina talaga nakapangalan, ay isinugal at isinangla ng mag-asawang ito. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Zafira. Isang ngiti na hindi nanggaling sa saya, kundi sa isang uri ng sakit na umabot na sa sukdulan. Ang dokumentong hawak niya mula sa kahon ni Rahma ay tila nag-aapoy sa loob ng kanyang isip. Nanatiling tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang musika ang naririnig. Tiningnan ni Zafira si Samira nang diretso sa mga mata. Ang kanyang titig ay tila isang malalim na balon na walang hangganan. Naisip niya ang bawat gabing natulog siya sa lansangan, ang bawat patak ng ulan na naging luhang pilit niyang itinago. Ang babaeng nasa harap niya ay humihingi ng tulong gamit ang boses ng isang nangaapi. Ang bahay na yon. Sa wakas ay nagsalita si Zafira. Ang kanyang tinig ay malamig, matatag, at walang kahit anong emosyon. Hindi mo kailanman naging pag-aari ang bahay na yon, Samira. At ang perang hinihingi mo, hindi ba't mas mahalaga ang isang pirasong tinapay kaysa sa akin noon? Tumigas ang mukha ni Samira. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at takot. Ang bawat tao sa loob ng Nayless Blend ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng cellphone ay dahan-dahang itinaas para kunan ng eksena. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang tanong na naiwan sa isip ni Zafira habang pinagmamasdan ang kanyang dating kaaway. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang kasinungalingan kung ang taong ninakawan mo ay siya na ngayong may hawak ng iyong kapalaran? Wala kang utang na loob. Pinalaki kita, binihisan at pinakain. Tapos ngayon ay itatapon mo ako na parang basahan? Ang sigaw ni Samira ay naging sanhi ng pagkislot ng mga balikat ng mga kagalang-galang na panauhin sa loob ng Nayless Blend. Ang bawat salita ay punong-puno ng lason. Isang desperadong pagtatangka na hiyain si Zafira sa harap ng kanyang sariling tagumpay. Sa gitna ng marangyang liwanag ng mga chandelier, ang anyo ni Samira ay tila isang sumpa mula sa nakaraan. Madusing, mabagsik, at walang pakundangan. Naramdaman ni Zafira ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri.
Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila may isang matigas na bagay na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging marahas na hampas sa kanyang dibdib, na tila gustong ipaalala sa kanya ang bawat gabing ginugol niya sa takot sa ilalim ng bubong ng babaeng ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nanginginig na mukha ni Samira. Isang titig na hindi na naglalaman ng takot, kundi ng isang malalim at malamig na pagkilala sa katotohanan. Ang pagpapakain sa akin ng tirang pagkain ay hindi pagpapalaki. Samira, iyon ay pag-alila. Mahinahong sagot ni Safira. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na hindi matitinag ng hangin. At ang bahay na sinasabi mong mawawala sa'yo, hindi mo kailanman naging tahanan yon. Isa ka lamang magnanakaw na nanirahan sa alaala ng aking ina. Dahil sa matinding galit, itinaas ni Samira ang kanyang kamay para saktan si Zafira. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Si Elias. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng babalang hindi dapat baliwalain. Sapat na ito, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ito ang lugar para sa iyong mga kasinungalingan. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga awtoridad. Umatras si Samira. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng emosyon. Lumingon siya sa mga tao, pilit na humahanap ng simpatiya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga matang puno ng pandidiri at panghuhusga. Sa kanyang pagkatalo, mabilis siyang lumabas ng tindahan. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, ay nag-iwan siya ng isang huling sulyap na puno ng puot. Isang pangako na ang labanang ito ay hindi pa natatapos. Nang dahan-dahang bumalik ang ingay sa loob ng kafe, nagtungo si Zafira sa maliit na opisina sa likod. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay may isang maliit na paketeng dumating mula sa Zamboanga. Galing ito kay Nanay Rahma. Nanginginig ang mga kamay ni Zafira habang binubuksan ang balot. Sa loob ay may isang lumang sobre at isang pamilyar na bagay. Ang pilak na tramkaytok o hiyas sa buhok na laging suot ng kanyang ina sa mga lumang larawan. Kinuha ni Zafira ang hiyas. Ang malamig na metal ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Isang pirasong papel ang nahulog mula sa sobre. Nakasulat doon ang mga salitang tila isang huling hiling. Zafira, anak, ang hiyas na ito ang saksi sa pangako ng iyong ama. Huwag mong hahayaang ang dilim ang kumuha sa liwanag na iniwan niya. May mga bagay na kailangang malaman bago ang lahat ay maging huli na. Naramdaman ni Zafira ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may masamang mangyayari. Ang bawat salita ni Rahma sa sulat ay tila isang pamamaalam. Sa kanyang isip, muling bumalik ang imahe ni Samira, ang desperasyon sa mga mata nito, at ang katotohanang ang lahat ng ito ay patungo sa isang malaking pagsasabog. Ang hiyas sa kanyang kamay ay tila nagbababala. Isang tahimik na saksi sa mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng pundasyon ng kanilang lumang tahanan. Inilagay ni Zafira ang hiyas sa kanyang buhok at sa salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na lamang isang biktima. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa ospital sa Zamboanga. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng kalungkutan, nagdadala ng balitang hindi niya kailanman gustong marinig. Zafira, si Nanay Rahma, kailangan mo nang umuwi. Wala na siya, Zafira. Tapos na ang proteksyong binabayaran mo ng tsa at pagpapanggap. Ngayon, saan ka napupulutin? Ang boses ni Samira
na narinig ni Zafira sa labas pa lang ng pinto ng hospital room ay tila isang laso na bumubulwak mula sa isang pusali. Walang pitagan, walang respeto sa kamatayan. Nang pumasok si Zafira, ang amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan ng makinang huminto na sa pagtibok ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ibabaw ng puting kama, nakahiga si Nanay Rahma. Payapa, walang kibo, at malamig na ang mga kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at lakas. Naramdaman ni Zafira ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Tila ang buto niya ay naging tubig. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa sumakit ang kanyang mga kuko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gisingin ang matanda at sabihing hindi pa siya handa. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Ipinapaalala sa kanya na muli siyang naulila. Huwag kang mag-inarte rito, Zafira. Alam nating lahat na hinihintay mo lang ang mamanahin mo. Patuloy ni Samira habang tinitingnan ang kanyang sariling kuko, hindi man lang sulyapan ang bangkay ng babaeng tumulong sa kanya noon. Lumipas ang 3 araw na tila isang malabong panaginip. Sa araw ng pagbabasa ng huling habilin ni Nanay Rahma sa loob ng sakina, dumating si Samira kasama ang kanyang abogado, kampante, at may ngiti ng isang buwayang nakahanap ng biktima. Nakaupo si Zafira sa sulok, suot ang itim na damit. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak, ngunit ang kanyang loob ay tila isang dagat na nagbabanta ng unos. Naroon din si Elias sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ng upuan ni Zafira bilang tahimik na suporta. Ang lahat ng ari-arian ni Rahama, kabilang ang sakina at ang lupang kinatitirikan nito. Simula ng abogado ni Rahma, si Attorney Santos, habang binubuksan ng isang selyadong sobre, ay ipinamamana niya ng buo at walang pasubali kay Zafira Naila Alonto. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay tila isang nabasag na salamin. Tumayo si Samira. Ang kanyang muka ay naging kulay ube sa galit. Hindi maaari. Isang estranghero lang ang batang iyan. May mali sa testamento na yan. Hindi pa ako tapos, Aling Samira. Malamig na sabi ng abogado. Inilabas niya ang isang sulat na may sulat kamay ni Rahma. May kalakip itong liham para kay Zafira. Sinasabi rito na si Rahma at ang tunay na ina ni Zafira, si Amina, ay matalik na magkaibigan. Ipinangako ni Rahma kay Amina, bago ito mamatay, na babantayan niya ang kanyang anak kung sakaling may mangyari sa kanyang asawa. Ang tadhana na pagkikita ni Zafira at Rahma sa Bentaw ay hindi aksidente. 10 taon na binantayan ni Rahma si Zafira mula sa malayo. Tinitiis na makita ang paghihirap ng bata sa kamay ni Samira dahil wala pa siyang sapat na ebidensya para bawiin ang karapatan ni Zafira. Napatakip ng bibig si Zafira. Ang bawat alaala niya kay Nanay Rahma, ang mga sulyap na puno ng lungkot, ang mga paalala tungkol sa kanyang ina, ay biglang nagkaroon ng kulay. Hindi lang siya basta kinupkop, siya ay minahal dahil sa isang banal na pangako. At isa pa, dagdag ng abogado habang tinititigan ng matalim si Samira. Narito rin ang mga dokumento mula sa insurance ng ama ni Zafira. Ipinadala ito ng ama ni Zafira kay Rahma bago siya mawala sa dagat. Pinapatunayan nito na ang lahat ng perang ginamit mo, Samira, para pambayad sa mga utang ng bago mong asawa ay perang ninakaw mo mula sa trust fund ni Zafira. Ang bahay sa Zamboanga, hindi mo kailanman naging pag-aari iyon. Ang titulo ay nananatiling nakapangalan kay Zafira. Ang mukha ni Samira ay napalitan ng matinding takot. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na parang kandila sa harap ng naglalagablab na katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi makapagsalita, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang magnanakaw,
at walang hiya. Tumingin si Zafira kay Samira. Wala siyang naramdamang saya sa pagbagsak nito, tanging isang malalim na pagod. Ang bawat insulto, ang bawat gutom na dinanas niya ay nagtapos sa sandaling ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang larawan ni Nanay Rahma sa ibabaw ng counter, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngayong hawak ko na ang lahat, ano ang gagawin ko sa pusong punong-puno ng mga galos? Sapat ba ang yaman para hilumin ang isang kaluluwang matagal nang pinalaya sa sariling tahanan? Tumayo si Zafira at dahan-dahang lumapit kay Samira. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay naglilikha ng mahinang tunog ng pag-asa at pagtatapos. Tumigil siya sa harap ng babaeng sumira ng kanyang kabataan. "Umalis ka na, Samira," bulong ni Zafira. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Umalis ka bago ko maisip na ipakulong ka. Ang sakina ay para sa kapayapaan. At sa lugar na ito, wala ka ng puwang." Ang bawat pako na tinatanggal sa bulok na dingding na ito ay tila isang tinik na binubunot sa aking puso. Nakatayo si Zafira sa harap ng lumang bahay sa Zamboanga, ang lugar kung saan siya unang tinawag na basura at pinalaya sa gitna ng kadiliman. Ang bahay ay hindi na ang dating kuta ng takot. Ito ay isa na lamang kalansay ng kahoy at yero, puno ng alikabok at mga anino ng nakaraan. Ang bakod ay sira-sira at ang hardin na dati ay pinagtrabahuhan niya ng husto ay nilamon na ng matatangkad na damo. Ngunit sa kanyang mga kamay, hawak niya ang dokumentong nagpapatunay na siya na ang bagong may-ari ng lupang ito. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dagat, humahaplos sa kanyang muka at nagdadala ng amoy ng alat at kalayaan. Ang bawat hininga niya ay tila mas malalim ngayon, mas malinis. Ang kanyang dibdib ay hindi na sumisikip sa takot. Sa halip, ito ay puno ng isang layuning mas malaki pa sa kanyang sariling sakit. Tiningnan niya ang pintong kahoy na dati ay nakasara sa kanya. Ngayon, ang pintong yon ay nakabukas ng malawak, tila naghihintay ng bagong simula. "Handa na ang mga plano para sa tahanan ng Pag-asa, Zafira," sabi ni Elias habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hawak ng lalaki ang isang rolled-up na blueprint. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. "Ang bawat silid dito ay magiging kanlungan ng mga babaeng tulad mo. Mga pusong pinalayas, ngunit ayaw sumuko. Gagawin nating sentro ng karunungan at kalinga, ang lugar na dati ay naging simbolo ng kalupitan." Ngumiti si Zafira, isang ngangiting may halong pait at pag-asa. "Salamat, Elias. Hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para kay Nanay Rahma at para sa bawat batang nagugutom sa kalsada na iniisip na wala na silang puwang sa mundo." Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang anino ang gumalaw sa gilid ng kalsada. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, nakita ni Zafira ang isang anyong halos hindi na niya makilala. Si Samira. Ang kanyang dating ina-inahan ay nakaupo sa isang lumang karton. Ang kanyang mga damit ay punong-puno ng mantsa. At ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang asawa nito ay tuluyan na siyang iniwan matapos makuha ang huling sentimo ng kanilang ninakaw na yaman. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kayabangan. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nilalamon ng sarili niyang kahihiyan. Naramdaman ni Zafira ang isang marahas na tibok sa kanyang puso. Ang injustice engine sa loob niya ay gustong sumigaw. Gustong iparamdam kay Samira ang bawat hapdi ng gutom na dinanas niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang nanginginig na mga kamay ng matanda, naalala niya ang mga huling salita ni Nanay Rahma. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nasasaktan ng kaaway, kundi ang makitang wala na silang kapangyarihan, nasaktan ka muli. Dahan-dahang lumapit si Zafira kay Samira. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay lumilikha ng tunog,
na tila hudyat ng isang bagong kabanata. Huminto siya sa harap ng babaeng dating naghari sa kanyang takot. Zafira, bulong ni Samira, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. Ang hiya ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Narito ka ba para pagtawanan ako? Narito ka ba para ipakulong ako? Nanatiling tahimik si Zafira sa loob ng ilang sandali. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Naghihintay ng kanyang hatol. Inabot ni Zafira ang isang munting supot ng pagkain at isang pirasong papel. Isang job application form para sa kusina ng itatayo niyang center. Ang tahanan ng pag-asa ay nangangailangan ng mga taong marunong magluto para sa marami. Malamig ngunit matatag na sabi ni Zafira. Ito ang trabahong inaalok ko sa iyo, Samira. Hindi ito limos. Ito ay pagkakataong pagbayaran ng bawat luha na idinulot mo sa akin sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga taong nagugutom. Magtatrabaho ka sa ilalim ng pamumuno ko at ang bawat barya na kikitain mo ay galing sa sarili mong pawis. Nanlaki ang mga mata ni Samira. Ang pag-aalok ng trabaho sa dating biktima ay ang pinakamasakit na uri ng kapatawaran. Isang kapatawarang humihingi ng ganap na pagpapakumbaba. Ang bawat tao sa paligid ay nakatingin, naghihintay kung kakainin ni Samira ang kanyang huling natitirang kayabangan para lamang mabuhay. Bakit? Tanong ni Samira. Ang luha ay nagsimulang gumapang sa kanyang kulubot na pisngi. Bakit mo ito ginagawa pagkatapos ng lahat? Tumingin si Zafira sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsimulang kumislap. Dahil kung hahayaan kitang mamatay sa gutom, magiging katulad mo lang ako. At ipinangako ko kay Nanay Rahma na hinding-hindi na ako babalik sa dilim. Tumalikod si Zafira at naglakad palayo kasama si Elias. Iniwan si Samira na nakatitig sa papel na hawak. Ngunit sa kanyang paglayo, naramdaman ni Zafira ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang lumang susi na ibinigay ni Rama. Napansin niya ang isang maliit na ukit sa dulo nito na hindi niya nakita noon. Isang pangalan na hindi kay Rama, hindi sa kanyang ama, kundi isang pangalang magbubukas ng isa pang sikreto sa loob ng lumang bahay. Ang init ng kalan ay hindi kasing tindi ng apoy ng hiyang nagliliyab sa mukha ni Samira habang nakasuot siya ng apron na may tatak ng kumpanya ko. Sa loob ng kusina ng tahanan ng pag-asa, ang alingasaw ng kumukulong sabaw at ang ingay ng mga kutsilyong tumatama sa sahig na kahoy ay tila isang symphony ng bagong simula. Nakatayo si Zafira sa may pintuan, pinagmamasdan ng kanyang dating ina-inahan. Si Samira, na dati ay naguutos ng may kasamang hiyaw, ngayon ay matiyagang nagbabalat ng mga sibuyas. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi lang dahil sa anghang ng hinihiwa, kundi dahil sa bigat ng bawat segundong kailangan niyang yumuko sa harap ng mga taong dati ay tinatapakan niya. Masyadong makapalang balat na tinatanggal mo, Samira. Maraming masasayang. Pansin ng isang babaeng kasama niya sa kusina. Si Aling City, na ngayon ay mas piniling magtrabaho ng marangal kaysa maging alipuris ng kasinungalingan. Hindi nakasagot si Samira. Humigpit lamang ang hawak niya sa kutsilyo. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli tila isang pagong na gustong magtago sa sariling shell. Naramdaman ni Zafira ang isang kurot sa kanyang puso. Hindi ito awa, kundi isang pagkilala sa bagsik ng tadhana. Ang babaeng dati ay reyna ng kanilang tahanan ay isa na ngayong hamak na tagapagluto sa ilalim ng pangalang kinamuhian niya. Zafira, tawag ni Eli. Mula sa kabilang bahagi ng gusali, may kailangan kang makita. Naglakad si Zafira patungo sa dating silid ng kanyang mga magulang. Ang sahig ay baklas na, at ang mga pader ay binubunutan na ng mga lumang pako. May hawak si Elias na isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Kinalawang na, ngunit mukhang matibay. Nakuha ito mula sa isang lihim na puwang sa likod ng headboard ng kama. Ang susi na ibinigay ni Rahma, subukan mo. Mungkahi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik.
Inilabas ni Zafira ang susi. Tiningnan niya muli ang pangalang nakaukit sa dulo nito. Aisha. Ito ang pangalan ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapasok ang susi sa butas ng kandado. Ang tunog ng pagpihit ng metal sa loob ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang bumukas ang takip. Sa loob, hindi ginto o mamahaling alahas ang bumulad sa kanila. Naroon ang isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng laso, isang luma at kupas na journal, at isang maliit na selyadong botelya ng tsa. Kinuha ni Zafira ang journal. Sa unang pahina, nakasulat ang pamilyar na stroke ng panulat ng kanyang ama. Para kay Zafira, ang aking munting kislap. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nasa tamang kamay na ang ating tahanan. Patawad kung kinailangan nating magtiis. Ang Sakina ay hindi lang isang tindahan. Ito ay ang pangarap namin ng iyong ina na ibalik ang dangal ng ating lahi sa pamamagitan ng bawat tasang ibinibigay natin. Naramdaman ni Zafira ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ay tila isang yakap na matagal niyang hinanap. Ang bawat pasakit na dinanas niya kay Samira ay tila nagkaroon ng paliwanag. Ang kanyang ama ay may itinatagong yaman ng kaalaman at pag-aari na pilit na pinoprotektahan mula sa kasakiman ng iba. Zafira, tingnan mo ito. Sabi ni Elias, itinuturo ang huling pahina ng journal. May nakadikit na isang resibo ng deposito sa isang bangko sa ibang bansa na may petsang bago pa man mawala ang kanyang ama. Ang perang ninakaw ni Samira, maliit na bahagi lang yon. May mas malaking pondo ang ama mo na inilaan para sa pag-aaral mo at sa pagpapalawak ng Sakina sa buong bansa. Hindi siya nawala ng walang iniwan. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Rahma dahil alam niyang hindi ka pababayaan ng matanda. Napaupo si Zafira sa gilid ng baklas na sahig. Ang lahat ng hirap, ang pagtatrabaho hanggang sa mamaltos ang kamay, ang bawat gabing gutom, ang lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking plano para patatagin siya. Si Nanay Rahma ay hindi lang isang tagapagligtas. Siya ang naging panday ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Lumapit si Elias at dahan-dahang itinabi ang buhok ni Zafira na nahuhulog sa kanyang mukha. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumapo sa balat ni Zafira, isang haplos na puno ng pangako at respeto. Tapos na ang pagtatago, Zafira. Ang anino ay wala na. Bulong ni Elias. Ngayon, ang liwanag na lang ang natitira. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kusina. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mabilis na tumakbo si Zafira at Elias patungo sa kusina. Doon, nakita nila si Samira na nakasalampak sa sahig, hawak ang kanyang dibdib, habang ang mga piraso ng isang mamahaling tiyapot, ang huling alaala ng ina ni Zafira, ay nakakalat sa paligid. Ang mukha ni Samira ay maputla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto na tila may nakikitang multo. Zafira! Ang ama mo! Nauutal na sabi ni Samira. Ang ama mo! Nakita ko siya sa bintana. Ang multong kinatatakutan mo, Samira, ay hindi ang aking ama. Ang multong yon ay ang sarili mong konsensya na pilit mong ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang boses ni Zafira ay mahinahon, walang halong galit, ngunit may bigat na tila isang hatol mula sa langit. Nilapitan niya ang nanginginig na babae sa sahig. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kusina, at ang refleksyon ng bote ng tsa na hawak ni Elias ay tumama sa salamin na siyang nakita ni Samira. Walang multo sa labas, tanging ang malamig na gabi at ang katotohanang hindi na kayang takbuhan ng matanda. Dahan-dahang lumuhod si Zafira
Sa harap ni Samira, ang bawat piraso ng nabasag na tipot sa sahig ay tila mga alaala ng kanilang magulong nakaraan. Inabot ni Zafira ang nanginginig na kamay ni Samira. Ang mga daliri nito ay malamig at puno ng takot. Sa unang pagkakataon, hindi lumaban si Samira. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nayuyupi sa bigat ng hiyang matagal na niyang itinatago. Inuubos ako ng inggit, Zafira. Nauutal na pag-amin ni Samira. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Noong dumating ako sa bahay na ito, ang bawat sulok ay amoy ng unang asawa ng ama mo. Ang bawat sulyap niya sa'yo ay paalala na hindi ko kailanman mapapalitan ang pagmamahal na mayroon sila. Akala ko, kung kukunin ko ang lahat sa'yo, ang pera, ang bahay, pati ang dangal mo, ay sa wakas, mapapansin niya ako. Pero nagkamali ako. Habang lalo kitang sinasaktan, lalo lang akong nagiging estranghero sa sarili kong tahanan. Naramdaman ni Zafira ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Ang mga luha niya ay hindi na para sa sarili niyang sakit, kundi para sa trahedya ng isang babaeng nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ang bawat pagsampal at pagtatakwil na naranasan ni Zafira ay hindi pala dahil sa kulang siya, kundi dahil sa sobrang pagmamahal na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, isang yaman na hindi kailanman mananakaw ng kahit anong dokumento. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Samira. Ang salitang anak ay tila isang banyaga sa kanyang dila na ngayon lang nakahanap ng puwang. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng takot na mawalan ng puwang sa mundo. Tumayo si Zafira at dahan-dahang itinayo si Samira. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng mga babae sa tahanan ng Pag-asa. Ang katahimikan sa kusina ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng salita. Alam ng lahat na ang sandaling ito ang tunay na pundasyon ng gusaling itinatayo nila. Hindi semento, kundi ang kakayahang magpatawad sa gitna ng matinding sugat. Tapos na ang gabi, Samira, sabi ni Zafira habang pinapahiran ang sariling luha. Hindi kita itatapon, pero hindi ko rin hahayaang saktan mo pa ako. Magtrabaho ka rito, hindi bilang biktima o bilang amo, kundi bilang isang taong naghahanap ng kanyang sariling kapayapaan. Ang bawat tasang ihahain natin sa mga nangangailangan ay magiging bayad sa bawat pagkakamaling nagawa natin. Lumapit si Elias at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Zafira. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Handa na ang lahat para sa grand opening bukas, Zafira. Ang Sakina ay hindi na lang isang tindahan sa Zamboanga o Davao. Ito na ang simbolo ng bawat babaeng muling bumangon mula sa abo. Nang sumunod na araw, ang tahanan ng Pag-asa ay binuksan sa publiko. Ang amoy ng Nayless Blend ay humahalimuyak sa buong kalsada. Inaakit ang mga mangingisda, mga guro, at maging ang mga batang dati ay nakikita si Zafira bilang isang pulubi. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang estatwa ni Nanay Rahma na may hawak na tasa ng tsa, isang paalala na ang kabutihan ay isang binhi na lumalago kahit sa pinakatuyot na lupa. Si Samira ay naroon sa kusina. Tahimik na naghahanda ng pagkain, suot ang kanyang puting apron ng may pagpapakumbaba. Wala na ang nanlilisik niyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang pagtuon sa kanyang ginagawa. Napatingin si Zafira sa kanya mula sa malayo at nakita ang isang maliit na kislap ng liwanag sa mukha ng matanda. Isang kislap ng pagsisisi na dahan-dahang nagiging pag-asa. Sa huling bahagi ng hapon, habang ang mga huling panauhin ay nagpapaalam na, naiwan si Zafira at Elias sa balkonahe ng bahay. Ang dagat ay kalmado, ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging lila at ginto. Kinuha ni Zafira ang huling 2 tasa ng tsa at iniabot ang isa kay Elias. Nagtagumpay ka, Zafira, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. You didn't just rebuild a house,
You rebuilt a legacy. Hindi ko ito magagawa kung wala ang mga taong naniwala sa akin nung wala pa akong kahit ano. Sagot ni Zafira. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga paltos, tanging yung mga peklat na lang ang natira. Mga markang ipinagmamalaki niya ngayon. Ang tsaa ay hindi lang inumin, Elias. Ito ay isang pangako na kahit gaano kapait ang buhay, laging may paraan para gawin itong matamis. Dahan-dahang kinuha ni Elias ang kamay ni Zafira. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup sa gitna ng lamig ng gabi. Ang haplos na yon ay hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Ito ay isang tahimik na tipan na sa bawat hakbang ng hinaharap, hindi na muling maglalakad ng mag-isa si Zafira. Ang bango ng kanamon at luya ay tila isang bendisyon sa kanilang paligid. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang bata ang tumakbo patungo sa kanila. May hawak na isang lumang bote na nakuha mula sa dalampasigan. Sa loob ng bote ay may isang papel na tila galing sa isang mangingisda. Ang puso ni Zafira ay tumibok nang mabilis nang makita ang sulat kamay sa labas ng bote. Ang misteryong iniwan ng kanyang ama tungkol sa kanyang pagkawala sa dagat ay tila may huling kabanata pang gustong sabihin. Zafira, bulong ni Elias habang tinitingnan ang bote. Tingnan mo ang selyo. Hindi ito galing sa Zamboanga. Galing ito sa kabilang ibayo ng dagat. Napatitig si Zafira sa bote. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang tagumpay na nakamit niya ay simula pa lamang pala ng isang mas malaking paglalakbay. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Nanay Rama. Ang katotohanan ay parang agos ng dagat, anak. Hindi mo ito mapipigilan, maaari mo lang itong sabayan. Ang bawat pait ng nakaraan ay tila naging asukal na nagpatamis sa timpla ng aking kasalukuyan. Lumipas ang 5 taon mula nang buksan ng tahanan ng pag-asa. Ang dating guhong bahay na puno ng sakit ay isa na ngayong masayang tahanan na laging amoy sariwang tsa at bagong luto na kakanin. Sa bawat sulok ng gusali, maririnig ang tawanan ng mga batang muling nangarap at ang mahihinhin na boses ng mga kababaihang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang Sakina ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng oras at pagmamahal. Nakatayo si Zafira sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat ng Zamboanga. Ang kanyang kasuotan ay simple, ngunit may dignidad. Isang refleksyon ng babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Sa kanyang tabi, naroon si Elias, ang lalaking nanatiling katuwang niya sa bawat pagsubok. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang tahimik na tipan ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng ingay para mapatunayan ang katapatan. Zafira, tinawag na tayo para sa hapunan. Mahinahong sabi ni Elias habang bahagyang hinahaplos ang likod ng palad ni Zafira. Pumasok sila sa loob ng malawak na dining hall. Doon, sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Samira. Wala na ang dating talim sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang isang matandang babaeng may maamong mukha. Abala sa paghahati-hati ng tinapay para sa mga bata. Nang makita niya si Zafira, dahan-dahan siyang tumayo at nagbigay ng isang tapat na ngiti. Isang ngiti na wala ng halong pagkukunwari. Handa na ang paborito mong tsaa, Zafira, sabi ni Samira. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng awtoridad. Tanging ang pagpapakumbaba ng isang taong nahanap ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng pagsisilbi. Sa hapong yon, binuksan ni Zafira ang huling liham na nakuha mula sa bote na natagpuan sa dalampasigan. Ang sulat ay galing sa kanyang ama. Isinulat ilang oras bago ang trahedya sa dagat. Ang bawat salita ay tila isang huling basbas. Zafira, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, kundi sa dami ng pusong nagawa mong buksan. Huwag kang matakot magmahal muli dahil ang pag-ibig ang tanging bagay na hindi kayang tangayin ng kahit anong bagyo. Sa puntong ito,
Masasagot na ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng bawat nakasaksi sa kanyang kwento. Nahanap na ba ni Zafira ang kapatawaran? Oo, ang kanyang kapatawaran kay Samira ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng poot. Ang pagpapatira at pagpapatrabaho niya kay Samira ay ang kanyang paraan ng pagpapakita na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa paghihiganti. Nakamit na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang katahimikan ng kanyang gabi at ang nangiti sa kanyang mga labi tuwing umaga ang patunay. Ang tahanan ng pag-asa ay naging simbolo ng kanyang sariling panloob na kapayapaan. Isang lugar kung saan wala nang kailangang matakot na mapalayas. At ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Ang bawat miyangban bidangkap o pagkakataong inagaw sa atin ay hindi katapusan ng mundo. Ang bawat pagtatakwil ay isa palang paghahanda para sa isang mas malaking destinasyon. Ang tunay na tahanan ay hindi ang apat na sulok ng dingding, kundi ang lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay malayang magmahal at mahalin. Habang ang huling kislap ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, itinaas ni Zafira ang kanyang tasa ng tsaa bilang parangal sa kanyang ama, kay Nanay Rahma, at sa kanyang sariling matatag na puso. Ang Nayless Blend ay hindi na lang basta tsaa. Ito na ang lasa ng tagumpay ng isang pinalayas na batang nahanap ang kanyang daan pauwi.